Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa inyong mga listeners. Ang kwento kong ito ay naiiba sa mga kwentong napapakinggan sa channel na ito. Hindi po ako o kami nagtaksil, pero nagkaroon kami ng relasyon ng amo kong lalaki sa Hong Kong. Isang pangyayari na hindi ko akalain na mangyayari sa akin. At ito po ang aking OFW confession. Naway magustuhan niyo po ang aking istorya. Ako po si Kate, 31 years old, isang single mother mula sa Laguna. Hindi po ako kasal sa kinakasama kong si Jude. Naghiwalay kami dahil sa sumakabilang bahay na ito at sa kumari ko siya nagkaroon ng affair. Isang taon matapos kaming maghiwalay, napagdesisyonan kong mangibang bansa. Hindi ko alam kung tama o mali, pero alam kong yun lang ang paraan para maitaguyod ko ang anak kong si Kyle, na 5 taong gulang noon. Mahirap, sa totoo lang masakit ang nangyari sa akin. Pero sabi nga, kung may umalis, may darating. At yun ay ang naging amo ko sa Hong Kong. Hindi ko inakala, Miss Kay, na sa Hong Kong, sa bahay ng isang baniyagang amo na akala ko'y ubod ng sungit, matatagpuan ko ang isang klase ng pag-ibig na hindi ko hinanap, pero kusang naramdaman. Unang beses kong tumapak sa Hong Kong, Desyembre noon. Malamig ang simoy ng hangin at puro ilaw ang paligid. Habang sakay ako ng sasakyan papunta sa bahay ng magiging amo ko, pinipigil ko ang kaba sa dibdib. Pinakilala ako ng agency sa isang lalaki, Mr. Adrian Lau, 46 na taong gulang, Chinese at may isang anak na lalaki, si Ethan, na 8 taong gulang. Balo siya, sabi ng agent. Namatay daw ang asawa niya, 3 taon na ang nakakalipas. Pagdating ko sa bahay nila, sinalubong ako ng bata. Mahiyain pero mabait naman, magalang. Si Mr. Lau naman, halos hindi naman ako tinitingnan. You can put your things there, malamig niyang sabi habang nakaturo sa maliit kong kwarto sa likod ng kusina. Ang unang impresyon ko, napakasungit. Hindi siya marunong ngumiti. Kinakabahan pa ako noon. Natatakot ako na baka pag nagkamali ako, terminate kaagad ako, katulad ng mga sinasabi ng iba. Kinabukasan din, sinimulan ko na agad ang mga gawain. Pagluluto, paglilinis, pag-aasikaso sa alaga kong si Ethan, lalo't pumapasok ito sa school. Tahimik kong ginagawa lahat. Sinusunod ang bawat bilin. Pero kahit anong sipag ang gawin ko, laging may puna si Mr. Lau. Too much salt. Don't use this pan. Next time, clean the floor properly. Masungit niyang sabi. Sa bawat salita niya noon gusto kong umiyak. Hindi ko alam kung talagang mali ako o gusto lang niyang iparamdam na ako ay isang katulong. Lumipas ang 2-3 linggo. Nasanay ako sa ugali niya. Lagi siyang abala sa laptop at halos walang oras para sa sarili. Laging busy. Minsan nakikita ko si Ethan na malungkot, kaya nilalapitan ko siya. Ethan, do you want to help me bake? Tanong ko minsan. Ngumiti yung bata. Can we make chocolate cupcakes, Auntie Kate? Of course, sagot ko. At doon nagsimula ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa bahay. Isang gabi, narinig kong nag-aaway si Mr. Lau at ang kapatid niyang babae sa telepono. Puro English at Cantonese ang salita nila, pero naintindihan kong may problema sila sa negosyo. Nang matapos ang tawag, tahimik siyang naupo sa may sala. Hawak ang baso ng tubig. Are you okay, sir? Tanong ko na mahina lang. Tumingin siya sa akin. First time na tumingin sa mga mata ko. Yung tingin na para bang ngayon lang niya ako napansin bilang tao. I'm fine, thank you. Sagot niya pero ramdam kong hindi.
Simula noon, medyo nag-iba ang tono niya. Minsan nagsasabi na siya na, "Good morning, Kate." Minsan naman, pupurihin niya ako na, "The soup you made was good." Para sa akin, malaking bagay na yon. Dahil kinakausap na niya ako. Isang umaga ng linggo, maaga akong nagising para maglaba. Bumaba si Mr. Lau, nakasuot lang ng simpleng gray na sweater at pajama, bit-bit ang tasa ng tsaa. "You wake up early?" Sabi niya. "Ah, yes sir, it's laundry day," sagot ko. Tahimik siya sandali bago nagsabing, "You don't have to call me sir all the time. You can just call me Mr. Lau." Ngumiti ako ng marahan. "Okay, Mr. Lau." Napangiti rin siya. At doon ko unang nakita ang bahagyang lambing sa mukha niyang palaging seryoso. Nakaramdam ako noon ng kakaiba dahil unang beses siyang nakitang ngumiti mula nung dumating ako dito. Simula noon, madalas na siyang tumatambay sa kusina. Minsan nagtatanong siya tungkol sa Pinas, kung saan ako lumaki, ilang taon na ang anak ko, kung anong paborito kong pagkain. Sa tuwing nagkukwento ako, nakikinig siya. Minsan nga sinabi niya, "You're strong, Kate. Raising a child alone is not easy." Napangiti ako. "Yes, Mr. Lau. I need to be strong." Tumango siya. I know that feeling. Doon ko unang naramdaman na may lalim ang mga mata niya, na parabang punong-puno ng pagod at kalungkutan. Dumating yung Enero. Mas malamig na ang panahon. Madalas, si Mr. Lau ay late umuwi galing opisina. Ako naman, laging gising dahil hinihintay ko munang makatulog si Ethan. Minsan nadatnan kong basang-basa ng ulan si Mr. Lau pag uwi. Nagulat ako noon. "Why didn't you bring umbrella, Mr. Lau?" Tanong ko. Napangiti lang siya. "I forgot. It's been a long day." Wait, I'll get towel." Sabi ko at agad kong inabot yun. Paglapit ko noon, bahagyang nagkadikit ang kamay namin. Ramdam na ramdam ko yung mainit na balat niya kahit malamig ang paligid. Nagkatinginan kami sandali. Sandaling-sandali lang yon, Miss Kay, pero parang may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa dibdib ko. Mabilis ko ring inalis ang tingin ko at bumalik sa kusina. Nung gabing yon, hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa tingin ni Mr. Lau na para bang may gustong sabihin sa akin. Habang tumatagal ako doon, nagiging magaan na ang bahay. Madalas kaming magkausap. Minsan tinuturuan ko rin siyang magtagalog. Minsan naman, siya ang nagtuturo sa akin ng Cantonese. Tuwang-tuwa naman si Ethan kapag naririnig kaming nagtatawanan. Isang gabi ng Sabado, nanunood sila noon. Pero nang magdilim at tumahimik ang paligid, napansin kong nakatulog na sa akin si Ethan. Ako naman noon halos antok na rin. "You can rest, Kate. I'll take care of Ethan," sabi ni Mr. Lau. "No, it's okay, sir. I mean, Mr. Lau," sagot ko sabay ngiti. Ngumiti rin siya. "You're different. You make this house feel alive again." Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngumiti na lamang ako at tumango, tsaka pinasok sa kwarto niya si Ethan. Pero sa loob ko noon, may kung anong nag-init na pakiramdam. Hindi dahil sa kung ano, kundi sa binitawan niyang salita. Nung unang gabi kong dumating sa Hong Kong, ang tanging plano ko ay magtrabaho, mag-ipon, makapagpadala ng pera para sa anak ko. Pero ngayon, may kakaibang saya tuwing nakikita kong ngumingiti si Mr. Lau o tuwing sabay kaming nagtsatsaa sa umaga. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pasasalamat ba o pagmamahal na? O baka isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Pero isa lang ang sigurado. Sa malamig na bansang Banyaga, unti-unting may init na gumigising sa puso ko na matagal nang nanlamig. At dito po nagsimula ang kwento namin ni Mr. Adrian Lau. Ang lalaking hindi ko inakalang magiging dahilan
kung bakit muli kong natutunan kung ano ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. It was a quiet Saturday morning. Si Ethan ay abala sa pagdodrawing sa dining table, habang ako naman ay nag-aayos ng mga labahin. Day off ni Mr. Lau sa opisina at may oras siyang makasama ang anak niya. Auntie Kate, tawag ni Ethan habang hawak ang crayons niya. Do you think Daddy will like my drawing? I smiled. Of course he will. You're a great artist, sabi ko. Ngumiti siya, tsaka nagpatuloy sa pagkulay. Ilang sandali pa, napansin kong may nawawala. Ethan, where's your book, the small blue one? I think I left it in Daddy's room. Sagot niya agad. Tumayo ako. Alright, I'll get it. Lumakad ako papunta sa kwarto ni Mr. Lau. Kumatok muna ako ng marahan. Sir? It's Kate. May I come in? Tahimik, wala akong narinig na sagot, kaya dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Pagpasok ko, halos gusto kong umatras kaagad. Si Mr. Lau. Nasa harap ng salamin, half-dress. Nauna kong makita ang gulat sa mukha niya bago pa siya makapagsalita. Oh, I'm sorry sir. Sabi ko kaagad, tsaka mabilis na tumalikod. Ethan said he left his book. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. It's alright. I didn't lock the door, Kate. Ramdam ko ang init sa pisngi ko, kahit malamig ang aircon. I'm really sorry, sir. I'll wait outside. Nauutal-utal kong sabi. No, it's fine. Sagot niya na kalmado. The book is probably under the desk. You can get it. Lumingon ako sandali. At doon kami nagkatinginan. Pareho kaming natawa. Siguro sa iya at sa kakaibang timing ng pangyayari. Habang pinupulot ko yan sa ilalim ng desk, naramdaman kong pinagmasdan niya ako. Hindi sa bastos na paraan, kundi parang curious. Para bang ngayon lang niya napansin ang simpleng tao sa harapan niya. Nung lumabas ako ng kwarto, pinipigilan ko yung ngiti. Sa hallway, napahawak pa ako sa dibdib ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Sobrang kabang-kaba ko. Makalipas ang ilang oras, nagluto ako ng tanghalian. Nung lumapit si Ethan, dala yung drawing niya. Makulay. May 3 tao sa ilalim ng araw at isang bahay sa gitna. Who's that? Tanong ko habang nakangiti. That's Daddy. That's me. And that's you, Auntie Kate. Proud niyang sabi. Kumabog yung dibdib ko. Wow! This is beautiful, Ethan. You made me part of your family. Tumango siya. Because you always make Daddy smile. Sabi niya. Natawa ko noon pero bago pa ako makasagot, narinig kong bumababa si Mr. Lau mula sa taas. Nakapambahay lang siya. Simpleng t-shirt at short. Medyo relax ang itsura niya ngayon. Daddy! Sigaw ni Ethan. Look what I made. Lumapit siya sa anak at tiningnan ng drawing. That's very nice, Ethan. You're getting better. Tapos, nagsalita si Ethan. It's for Auntie Kate. I'll give it to her later. Ngumiti lamang si Mr. Lau. That's sweet of you. Pero hindi pa doon natapos si Ethan. Habang nakatingin siya sa tatay niya, bigla niyang sinabi, Daddy said you're special, Auntie Kate. Parang tumigil yung oras. Napatigil tuloy ako sa paghahalo ng niluluto ko. Si Mr. Lau naman parang biglang nahiya. Ethan, sabi niya bigla na tumatawa ng bahagya. I said she's special because she helped us a lot. Tumawa lamang ang bata. I know, Daddy, but I think you like her too. Ngumiti ako. Pilit na kinakalma ang sarili. Ethan, you're very talkative today. Natawa lamang si Ethan at tumakbo na sa sala. Iniwan kami ni Sir na nakatayo at hindi alam ang gagawin. Napaka-awkward, ang tahimik at tila may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun, Miss Kay.
para akong na-estatwa. Alam ko namang may edad na ako para kiligin ng ganon, pero hindi ko talaga mapigilan. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ho yun, Miss Kay, napakapangiti pa rin ako. Napatikim si Mr. Lau. Kids say whatever's on their mind. Yes, Mr. Lau, sagot ko. Napili tinatago ang kaba. Bumalik ako sa kalan. Kunwari may ginagawa. The soup almost ready, sabi ko. Smells good, sagot niya. Lumapit ng bahagya. Is that Filipino dish again? Yes, Mr. Lau. I like the one you made last week. The sweet pork. Biro niya. Tumawa ko. You remember? Of course, he said. It was the first time Ethan asked for a second serving. Nagkatinginan kami ulit. Parehong nakangiti, pero sa ilalim ng mga ngiting yun ay may mga salitang hindi namin masabi. Pagkatapos kumain, si Ethan ay tumakbo agad sa may sala para ipakita sa akin ang isa pang drawing. Si Mr. Lau naman tahimik lamang sa gilid at nakamasid sa aming dalawa. You should hang that in your room, sabi ko kay Ethan. No, Auntie Kate, he said. It's for you. You can put it on your wall. Oh? Thank you, Ethan, sabi ko. But your daddy might get jealous if I take all your drawings. Tumawa lamang si Mr. Lau. I don't mind. He seems to draw better when you're around. Because Auntie Kate makes the house happy, singit ni Ethan. Tumingin sa akin si Mr. Lau. At this time, hindi na po ako umiwas ng tingin. Nakatitig lang siya sa akin. At grabe ang pagkailang ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero alam kong may binago ang simpleng araw na iyon. Kinagabihan, matapos kong iligpit ang lahat, pinuntahan ko ulit ang drawing ni Ethan na nakalagay sa mesa. Nakangiti akong tinitigan yon. 3 tao, isang bahay at isang araw sa gitna ng langit. Naisip ko ang anak ko. Miss na miss ko na siya. Habang nakatayo ako roon, narinig kong bumaba si Mr. Lau. Nakahawak siya sa railings. Tahimik na naglalakad papunta sa may sala. You're still awake? Tanong niya. Yes, sir. Just cleaning up. Tumango siya. Tapos tumingin siya sa drawing. He really likes you. I like him too, sir. He reminds me of my son. Sabi ko. Natahimik siya. And what about me? Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Tumawa siya. Parang ayaw akong mailang. I'm joking. Sabi niya, You've been a big help, Kate. Thank you. Ngumiti naman ako. You're welcome, Mr. Lau. Good night, Kate. Good night, Mr. Lau. Pagkaalis niya, napahawak ako sa dibdib ko noon, Miss Kay. Ang tibok ng puso ko ay parang may sariling ritmo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unti-unting pagkapit ng damdamin na hindi ko inaasahan. Tiningnan kong muli ang drawing. 3 tao, isang bahay, isang araw. At sa isip ko, isang tanong lang ang umikot. Baka nga may lugar ako sa larawang yon. It was a quiet Friday night. Si Ethan ay tulog na sa kwarto niya, mahimbing at payapa. Ako naman ay nasa kusina, nag-aayos ng mga pinggan matapos ang hapunan. Habang nagliligpit ako, napansin kong nakabukas pa ang ilaw sa study room ni Mr. Lau. Nakita ko siyang nakaupo at nakasandal sa upuan, may hawak na maliit na bote ng wine. Sir, mahina akong tawag. You're still awake? Tumingin siya. A little surprised, but smiled faintly. Oh, Kate, I couldn't sleep. Just thinking about things, sabi niya. Lumapit ako ng bahagya. Would you like me to make you tea instead? No, thank you. I think I've had enough for tonight. Are you okay, sir? Tumingin siya sa iniinom niyang wine. You ever wonder why some people live even when you give them everything? Natahimik ako.
Alam kong tungkol yun sa yumaong asawa niya. Maybe, sabi ko, because sometimes, love isn't about how much we give. It's about what people can handle. Tumingin siya sa akin ng matagal. You're very wise, Kate. I just learned the hard way. My husband left when my son was 3. I thought I gave everything too. Para bang pareho kaming tinamaan ng parehong alaala. I'm sorry. Sabi niya. I didn't know. It's okay. That's why I came here to start over. I know that feeling. Every day I tell myself I'm fine. But the truth is I've just learned to hide the pain. Tumingin ako sa kanya. Then maybe you don't have to hide it tonight. Ngumiti siya. And what about you? I'm used to pretending, sir. It's part of surviving. Umiling siya. You don't have to call me Mr. Lau or sir when it's just us. Just Adrian, Kate. Napalunok ako. Okay. Ang hirap banggitin ang pangalan niya dahil hindi ako sanay. Nakakapanibago. After a moment, naglakad siya papunta sa my shelf at kumuha ng isa pang baso. Do you want some wine? Nagdadalawang isip pa ako. Just a little. Nagbuo siya sa baso at inabot sa akin. Nung kinuha ko yun, saglit na nagdampi ang mga balat namin. Mabilis lang yun pero sapat para magtagal sa isip. Thank you, sabi ko. To starting over. Sabi niya, tapos tinaas niya yung baso. 2 piece, I added. Parehas kaming nakangiti noon, Miss Kay. You know, sabi niya, this house was too quiet before you came. I just tried to make it feel like home. Sabi ko, it does now. Because of you. Natawa ako ng mahina. I think Ethan helps more than I do. Ethan's happy because you're here. Then, I'm happy because you're here. Hindi ako agad nakasagot. Parang tumigil ang oras. Tiningnan ko siya at doon ko nakita ang isang lalaking hindi na amo, kundi isang taong naghahanap ng init at samahan. Umupo siya, this time mas malapit na sa may sofa. Kate, can I tell you something? Of course. I don't know when it started. Sabi niya na nakatingin pa sa sahig. But lately, I find myself waiting to hear your voice in the morning. The way you say good morning. Or how you laugh when Ethan does something silly. Tumingin siya sa akin. You've changed this house. And me. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Mr. Lau, Adrian, bulong ko. I'm sorry. I didn't mean to make things uncomfortable. You didn't. Sagot ko. I just don't want to misunderstand. I respect you, Kate, but I can't deny what I feel. Huminga ako ng malalim. You're my employer, and you're the person who made me feel alive again. Sabi niya, does that make it wrong? Natahimik ako. Nagtagal kami sa ganoong ayos, malapit at parehong natatakot sa mga salitang pwedeng magbago ng lahat. Maya-maya bumulong siya. You can tell me to stop, and I will. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin siya inawat nang marahan niyang abutin ng kamay ko. Mainit ang palad niya. Mabigat pero banayad ang pagkakahawak. Mr. Lau, sabi ko ulit ng mahina. You deserve to be seen, Kate. Not just as someone who serves, but as someone who matters. Hindi ko na napigilan ang luha. Hindi dahil sa saya o lungkot, kundi sa bigat ng katotohanang matagal ko nang gustong marinig yun. Maya-maya, unti-unti siyang lumapit. Sa unang pagkakataon, isang matamis na halik ang nangyari sa amin. Hinding-hindi ko yun makakalimutan, Miss Kay. At ito yung uri ng sandaling alam mong babaguhin ang lahat sa mga susunod na umaga. You should rest now, sabi niya pagkatapos. Hingal pa kaming dalawa noon, na para bang tumakbo kaming dalawa ng malayo.
Lumipas pa ang mga araw. Gabi na noon, pero hindi pa rin ako makatulog. May mga araw na ganoon talaga. Parang may kung anong mabigat sa dibdib na hindi mo alam kung saan nagmula. Kate? You're still awake? Tanong ni Mr. Lau. Yes, sir. Sagot ko. Nakita ko siya na nakaupo sa may sofa. Ako naman ay pumunta sa may gilid. Tahimik kami sandali hanggang sa nagsalita siya. Kate, these past weeks, I've been trying to stop myself from saying what I feel. Hindi ako kumibo, pero naramdaman ko ang mabilis na pagkabog ng dibdib ko. Ayan na naman siya. Sa totoo lang, pinipilit kong umiwas nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam, siguro kasi nahihiya ako. O masyado na akong kinikilig. Tumingin siya sa akin. You changed this house. You changed me, Kate. Sir. Adrian. Mabilis niyang putol. Just call me Adrian. Tumango ako. Nahalas pabulong. Okay. Adrian. Ngumiti siya. See? That already sound better. Tahimik na naman kami. Pero iba na ang katahimikan yun. Hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Tapos bigla siyang nagsalita. Every time I see you with Ethan, I feel peace. And when you're gone, it's too quiet again. I didn't realize how much I've come to need that peace. Hindi ko alam ang isasagot. Nilalaro ko yung laylayan ng suot ko. Pilit umiiwas ng tingin sa kanya. Adrian, sabi ko sa wakas, we both know this is not simple. Lumapit siya sa akin. Nothing in life is simple anymore. Nakatayo na siya ngayon sa harap ko. Hindi ako magagalaw. You can tell me to stop. And I will. Pero hindi ako nakapagsalita. Sa halip, tinitigan ko siya. Ang mga matang pagod pero totoo. At ang ngiting parang tanong kung pwede pa siyang magmahal ulit. Daan-daan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, hindi rin pilit. Mainit yung palad niya. At sa unang pagkakataon, hindi ko ito binawi. Kate, bulong niya. I know you've been through so much. I don't want to hurt you. I just want to be honest. Honest about what? Tanong ko. That I care about you. Umigting ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Para bang biglang lumiit ang mundo. Sinubukan kong ngumiti. You shouldn't say that. People might misunderstand. Tumitig siya sa mga mata ko. Then let them. I don't care what they think. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon wala na akong tinagong salita. I care about you too. Mahina akong sagot. But I'm scared. Don't be scared. Tonight, I don't want to pretend anymore. Lumapit siya ng marahan hanggang sa halos magtagpo ang aming mga mukha. Ramdam na ramdam ko noon yung hininga niya. Mainit at yung kaba ng dibdib ko grabe. Walang biglaan, walang pilitan. Isang hakbang lang papalapit at parang sabay na huminto ang oras. Adrian. Kate. Tugon niya na halos pabulong. At doon, marahan niyang nilapat ang noo niya sa noo ko. Hanggang sa unti-unti na lumapat ang labi niya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, nag-kiss kami, Miss Kay. Niyakap niya ako, mahigpit pero maingat. At sa loob ng yakap na iyon, naramdaman ko ang init na matagal ko nang nakalimutan. Walang kailangang ipaliwanag, walang kailangang itago. Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam ko yun sa dibdib ko. Alam kong yon ang sagot sa lahat ng mga tanong na tinago naming dalawa. At nang maghiwalay kami ng tingin, alam naming pareho kung saan patutungo ang gabing yun. Walang salita, tahimik lamang na pag-unawa. Hinila niya ako papunta sa kanyang silid at doon pumayag ako. Pumayag akong may mangyari sa aming dalawa. Isang gabing punong-puno ng init at hindi malilimutang karanasan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Ang unang liwanag ng umaga, dahan-dahang pumasok sa may sala.
Tahimik yung bahay pero hindi na tulad ng dati. Narinig ko si Ethan, pati si Adrian na nasa kusina. Naghahanda pala ng almusal. Nang magtagpo ang mga mata namin, simpleng ngiti lang ang binigay namin sa isa't isa. "Good morning," sabi niya. "Good morning," sagot ko na halos pabulong at nahihiya pa. Wala kaming kailangang pag-usapan. Ang tahimik na umaga, yun na ang sagot. Lumipas ang mga araw na parang laging may halong kaba at saya. Pagkatapos ng gabing yon, nag-iba ang lahat. Tahimik pa rin ang bahay pero hindi na gaya noon. Si Mr. Lau o si Adrian, madalas nang nakangiti. Ako naman, hindi ko man masabi, ramdam kong mas magaan na ang pakiramdam ko tuwing umaga. Hindi na kami nag-usap tungkol nung gabing yon, pero pareho naming alam na may nangyaring malalim na pagbabago. Mas maingat kami, lalo kapag nasa harapan si Ethan. Pero sa mga sandaling kami lang, sa mga ngiting palihim, sa mga tingin na hindi na naiiwasan, naroon ang tunay na pag-amin. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si Ethan. "Daddy, why do you always smile at Auntie Kate?" Napatigil ako, pero si Adrian natawa lang. "She makes good coffee," sagot niya. Ako naman ay napailing na lang, pero sa loob ko, mas malalim ang dahilan noon. Habang nag-aayos ako ng pinggan, lumapit si Adrian sa akin. "I'm serious, Kate. You really do make me smile." Ngumiti lang ako. "Then you should do that more often." "I plan to, for a long time." Hindi na ako sumagot, pero sa puso ko parang may musika. Lumipas pa ang mga buwan, naging mas malapit pa si Ethan sa akin, na para bang ina na ang tingin niya. At hindi ko maipaliwanag kung gaano ako natutuwa. Isang gabi, habang